Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa, di ka dapat maparuhara. Ngunit tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkaman hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang lahing malaya, matapat, marangal, hayapan. Ngayon na ang simula, isang lahing
marangal dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Isang makabuluhang hapon po sa lahat ng ating minamahal mga kababayan. Isang mapagpalayang pagbati ng isang magandang hapon sa lahat ng ating minamahal mga kababayan sa iba't ibang panig ng ating bansa. At siyempre, yung ating pagpupugay at pagbati rin doon sa ating mga minamahal na mga kababayan nasa ibayong dagat at kung saan yung ating mga Filipino communities nandiyan sa malaking bahagi ng Estados Unidos, diyan sa malaking bahagi po naman ng Europa. At ganoon din po naman sa malaking bahagi ng Gitnang Silangan at dyan yung nandiyan sa Taiwan. Yung ating mga minamahal na mga overseas Filipino workers, magandang hapon po yung pagbati namin dito sa Pilipinas. At siyempre, yung ating mga kababayan, napag-usapan natin yung ating bansa, yung ating mga nasa Cordillera Administrative Region. Ganon din po itong nasa Bangsa, Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang hapon po. Muli tayo makakasama hanggang mamaya, hanggang alas 5 dahil alas 5 po ng hapon ay sa inyo naman si Ma'am Cora Alma de Leon para doon sa another edition ng Bago ang Lahat Mamamayan Muna. Pero siyempre, ngayon po namang araw rito ng Martes, nais nating ituon yung ating pansin doon sa latest development ng mga running stories, ika nga, yung mga napansin natin kahapon at maski nung mga nakalipas na araw dahil merong ilang mga follow-up. But there are times may mga sudden changes ng mga tinatawag ng mga balita. Pero alam muna nyo, medyo nagagalako tayo dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na kung ilang linggo. Buwan. Actually, nung nakaraang linggo lang, itong nakalipas na linggo, dahil 3,000 plus lang nadagdag na infeksyon ng COVID-19. Pero kahapon, medyo sumipa naman ng pataas. Pero nagagalako tayo, ngayon nasa, ang nagkaroon ng infeksyon ay nasa 3,972 as of this hour, as of this day, ngayong araw na ito. 3,972. Kung kukumpara natin ng mga nakalipas na araw, medyo may kataasan talaga. Kaya nung araw ng linggo, nitong nakalipas na linggo, nung makalawa po, 3,000 something. Yung nga, kahapon, medyo tumaas, pero ngayon, nasa 3,972 yung nadagdag so far na na-infeksyon itong COVID-19. So, lumalabas po na itong COVID-19 figures nitong mga infected
ay nasa 1,188,672. Na kung saan, yung nga, itong bagong kaso ho kasi ay nasa 3,972. Ngayon, samantalang binabanggit na rin lang natin itong figure, yung mga naka-recover po ay may nadagdag na 4,659. So, naghatid sa kabuang total na 1,120,452. At yung aktibong kaso po ay nasa 48,201. Hindi pa ho kabilang dito yung mga datos na mula sa 10 laboratorio na hindi ho nakaabot do sa oras dito sa Department of Health, no? Mangyari kasi merong cut-off time. Ang problema, hindi umabot. So, 10 ito. So, most probably, definitely, by tomorrow o sa mga susunod na araw, dito maaaring madagdag ito kung sakasakaling makapaghahatid sila ng figure doon sa ilang mga laboratorio na banggit. Itong 10 na laboratories. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Medyo, teka muna, bago natin bigyan daan yung ilang mga mahalagang impormasyon at balita na ibabahagi natin sa ating minamahal na mga kababayan, nais lang ho nating bigyan daan yung pagpupugay doon sa mga nagbuena mano na nakatutok dito sa ating pagsisimpapuwid. Si Kuya Adrian Castillo. Nanonood siya ngayon. Magandang hapon, Kuya Adrian. Good afternoon. Thank you so much. Ganon din si Ma'am Delia Tenorio Balmores. If I'm not mistaken, ito'y nasa Dublin, Ireland. Magandang hapon po. Ganon din kay Ma'am Ibramo. Sabi niya, good afternoon po, Sir Tony. Blessed Tuesday and to all BSCC family. Thank you so much, Ma'am Ibramos. Magandang hapon din sa iyo dyan. At syempre, dito kay Melito Rodelio Militante mula dyan sa lalawigan ng Laguna. Kuya Melito, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Si Hanelet Peñas Cosas, nasa Kuwait ba ito? Si Hanelet or nasa Europa? Okay, magandang hapon at tutok na tutok siya ngayon. Alam ko tuwing umaga lang to. Ayan. Si Kuya Edgardo Simon, magandang hapon. Nanonood siya ngayon at tingnan natin kung anong ibabahagi ng iba. Si Kuya Charlie Fry, Kuya Charlie, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Ganon din kay Ma'am Edita Valdez. Nanonood siya sa mga sandaling ito. Magandang hapon po at ayan, tutok na tutok pa rin. Si Kuya Adrian Castillo. Ayan, si Kuya Adrian, magandang hapon at siyempre yung ating Vice President nitong Broad Streamcast Communicators, walang iba kundi si Kuya Ben Paipon. Nakatutok siya sa mga sandaling ito. Magandang hapon po at tayo nais ho nating ibahagi. Mangyari ho kasi doon sa mga nakalipas nating pagsasimpapawid, nabanggit ho natin yung status o yung sitwasyon nitong ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naka-recover, no? Nabanggit naman ho natin yung mga figura ng mga lipas nating pagsasimpapuwid. At yun nga, there are times na ako hindi 4, 5, 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite. Kaya ang sabi natin, kung marirecall ho ninyo, ng figure, pwedeng magbago yan sa mga darating na araw. Pero natutuwa naman tayo, nasa 3,000 plus. Almost 4,000 lang yung infected, no, just for today. Kaya medyo magandang balita na ito at kahit manawari, maging patuloy na yung pagbaba. Okay? Ito namang kagawaran ng siyensya at teknolohiya, itong Department of Science and Technology ay pinag-aaralan ho yung paghahalo at pagmamatch na itong COVID-19 vaccine branch na kung saan masusuri din na boosters. Ito yung sinasabi ng mismong Undersecretary ng DOST na si Yusek Rowena Guevara. Siyempre, aalamin din ho natin kung anong magiging outcome niyan. Siyempre, nasa yugto sila ng pag-aaral hinggil dito. Ngayon, doon naman sa mga nagtatanong
hinggil doon sa ano na ba yung latest. So far, yung latest sa ilang mga probinsya. Ah, pero so far, dito po naman yung may mismong alkalde ng Coron diyan sa lalawigan ng Palawan, ano ho, nagsabi na meron silang ika nga nahihirapan sila na madetermina ano po, na kung saan kung itong COVID-19 cases sa kanilang area kung saan daw nagmumula, kung saan nanggagaling. Alam naman ho natin na siyempre maraming nagpupunta, naglalabas-masok diyan. Pero bakit naman sasabihin na nahihirapan sila? Pero siyempre, meron na mga contact tracers, di ba? And at the same time, meron naman silang ipinatutupad. At dapat tumatalima rin sila doon sa community quarantine kung anong yugto meron on their part, no, diyan sa Palawan. Bakit naman sila mahihirapan? Siyempre, meron nagmo-monitor. Ngayon, para hindi sila mahirapan, base at batay na rin doon sa ginagawa nung ilan sa ating mga local executives, not only dyan sa National Capital Region, kundi sa mga nearby provinces, ipinatutupad nila yung talagang kung ano talaga yung health protocols na ipinaiiral. So, on their part, hindi naman sila nagiging hirap para matukoy kung saan nagmumula, kung saan nanggagaling. O, di ba? So, yun ang ano. Anyway, bukod po rito, nais din ho nating bigyan daan. Mangyari ho kasi, yung sinasabi ho ng ilan sa ating mga kababayan, napakahalaga rin kasi na maipabatid natin. Dahil yung iba, yung ating mga local government, nagsasabi na yung mga ibang residente na nasuri na positibo, ano ho, na kung saan naghatid doon sa 55 na bilang ng mga residente na nakapag-contract ng virus matapos na dumulo doon sa pool party noong Mayo 9 at nagkaroon ng drinking session noong Mayo 11. So yan, titingnan ho yan mabuti at sinasabi nga na super spreader events sa ilalim ng pag-iimbestiga. Itong sinasabi yung Lungsod Quezon. So anyway, alamin ho natin yung next kabanata o yung susunod na yugto ng balitang ito. Mangyari ho kasi kapag magpapatuloy itong mga ganitong uri ng mga problema, hindi ho tayo nakakatulong. Ibig sabihin, mas nakadaragdag tayo ng problema. Hindi ho ba? Okay? Magpapatuloy tayo at sa ating pagpapatuloy, meron na po tayong 30 minuto lumilipas sa oras na 4:00 ng hapon. Nakatutok pa rin itong si Kuya Adrian Castillo. Ayan, at of course, si Denny Osea Vidiab. Osea Vidlab, no? Ang hirap, siguro, ito, medyo ni Rumble yung apelyido niya eh. Kaya mahirap bigkasin. Pero Dene, no? Dene. Dene yung Tapos, Osea Vidlab. Ayan. Si Edgardo Simon, tutok na tutok pa rin. And of course, si Cylene Zyltix Echane Ekal. Nanonood din siya ngayon, no? Ang hirap ng mga pangalan at apelyido. Pero siguro ito yung talagang pangalan. Medyo makahabaan, and of course, yan, si Hanelet Peñas Cosas, no? Mula sa Ibayong Dagat, no? Nasa London ba ito? Canada? Tama ba? Canada or Kuwait? Nasaan ba? Si Hanelet. Usually kasi sa umaga ho siya nagbo-monitor dito sa ating broad streamcast communicators, no? Pero for the first time, hindi naman siguro nagpa-participate din kasi to sa ilang mga programs, no? Base doon sa ating monitoring group, doon sa ating nerve center, nanonood siya ng mga nagsasign papawid rito. Okay? Sabi ni Kuya Edgardo Simon, nagkamali LGU sa Quezon City na schedule ng 10 a.m. Yung tinatawag na PWD sister noong Sabado sa Araneta Coliseum. Yung person with disabilities, no? Ayaw nilang bakunahan, balik na lang daw ng 4 p.m.
Nagreklamo raw siya dahil kasalanan naman nila. Tiningnan ang cellphone ko kung totoo na in-schedule nila. Nang makita nila na sila ang nagkamali, dinelete nila yung message nila sa cellphone ko nang walang paalam sa akin. Bastos yun. Gusto ko batukan pero baka palabasin na masama akong tao. Well, you have all the rights to file complaints. Kuya Edgardo Simon, ano? Kung sino yung nangangasiwa dyan, lahat ng karapatan nasa iyo para magreklamo. Hindi ka naman nagsisinungaling at totoo naman yung sinabi mo na nag-schedule, nag-adjust sila ng oras at pagkatapos nung medyo tanungin ka kung talagang totoo yung ganon, ipinakita mo naman. O, ipakita mo, bigla nilang i-delete. So, unfair, hindi pwede yun. Masyadong unethical yung ganon. Talagang binastos ka. So, dapat nakipag-coordinate ka kung sino ang point person dyan sa naturang area na pwede mong pagsabihan at pagsumbungan. At pagkatapos nun, ano mo, talagang mag-file ka ng complaint. At kung kinakailangan, pwede kang mag-file ng demanda dyan sa mga yan eh. Hindi naman pwede na sila namimirate kung sila yung nasa poder ng kapangyarihan, babaliwalain nila yung karapatan ng mamamayan, di ba? So, you have all the rights to file complaint. Okay? Yan, si Joanne Soto Mopet, nanonood na rin. Hindi. Pwede mo tinatanong ni Kuya Edgardo Simon, paano ako magrereklamo, na-delete na. Di sabihin mo ng tahasan na kaya ka nagrereklamo, i-delete nila, binura nila ng walang paalam sa'yo. Hindi ba kabastusan talaga yan? Di ba? Pwede mo namang yun. Ngayon, yan. Siguro merong tinatawag dyan sa ma-delete man sa cellphone, meron doon sa pinaka yung pinaka trash bin. Ito yung sinasabi ni Kuya Charlie, no? Yung trash bin ng CP nyo, baka nandun pa. Pwede yan doon sa mga talagang tinatawag na techie. Pagdating sa mga gadgets, ma-check nyo kung nandyan pa. At pagkatapos nun, di mag-file kayo ng reklamo, paki-check mo lang. Ayan, medyo tumulong na si Kuya Charlie, no? To give this information, pointers, no? Para dito kay Kuya Edgardo Simon, para makapagreklamo ka diyan sa mga walang etiketa na mga nasa Quezon City government. Definitely, mga taga City Hall yan eh. Kung halimbawa hindi ka, dahil dinelete nila, pumalag ka ng gusto. Ilatag mo yung karapatan mo na dinelete ninyo, binura ninyo nang hindi nagpaalam sa akin eh. Ano pa yung pakikita ko? Siyempre, dinelete nyo, walang ebidensya. Ayun ang Actually, sa mga kaso talaga, ang nangungusap dyan, ebidensya. Pero ikaw mismo, nandyan, nakaranas na kang ganyan, walang rason para hindi ka magharap ng reklamo. Dahil sila yung Hindi ba? So, yan ang pinaka dapat gawin. Sabi ni Kuya Charlie, check nyo yung trash bin ng CP ninyo, Kuya Edgardo, at baka nandun pa. Okay? Madali lang pong hanapin yung trash bin doon sa folder ng file manager ng cellphone. Subukan yung nandyan. Kung nandyan pa, yun. And then, kung kinakailangan, siguro, tingnan natin kung sino sa legal team na mga kaibigan natin na pwedeng tumulong sa'yo. Okay? Para medyo mabigyan ng leksyon dahil alam mo ninyo, itong mga abusadong mga nasa poder ng kapangyarihan, kapag ito hindi nyo bibigyan ng leksyon o hindi kayo papalag dito, magpapatuloy lang sila sa paggawa ng ganyang mga hakbangin eh. Hindi ho maganda yan. At it's high time, no? Hindi po pwede na lalambardahin nila yung ordinaryong mamamayan, ang pangkaraniwang mamamayan. Lalo tigit yung nasasakupan nila, yung mga residente ng Lungsod Quezon. Di ba?
Kapag medyo nahintakutan kayo or ika nga hindi kayo magrereklamo, wala, magpapatuloy na lang na ganyanin kayo. Okay? Si Kuya Joey Ortiz, magandang hapon Kuya Joey. Kumusta ka na? Alam mo ninyo, ito si Kuya Joey Ortiz, ito ho yung ating natutunghayan tuwing araw ng linggo doon sa entertainment portion, ano, every Sunday dito sa Broad Streamcast Communicators. Nakatutok pa rin si Hanelet Peñas Cosas. Ayan, sabi ni Kuya Edgardo Simon, Tata Tony, Kuya Charlie, I will do that when I go for second job. Okay. Yan. Hindi, pero subukan mo rin, no? Tingnan mo rin doon sa pinaka-trash bin ng cellphone mo. Baka nandun pa. At least kung na-save doon, hindi naman totally mabubura yan eh. At pagkatapos kapag ka nandyan pa, yun ang ipakita mo. Iduldul mo sa mukha nila. Okay? Ayan. Si Ma'am Angelica Paz, ayan. Medyo magandang hapon, Ma'am Angelica. Sabi niya, kanya-kanya po kasing procedure or diskarte per LGU. Kaya medyo iba-iba ang vaccine administration management po. Totoo yan. Pero, itong style na nangyari dito kay Kuya Edgardo Simon, kakaiba ito eh. Yung iba, kung ano yung procedure, no? Kung ano yung tinatawag na ata sa kanila nung higher up, o kung halimbawa yung mayor nila sinabing ganon, ganito, ganyan, o eto dapat, ganito dapat, okay, yung pamamaraan. Pero ito, kakaiba ito. Di ba? Malay natin, baka sila ang may diskarte nito. Hindi naman batid ni Mayor Joy Belmonte na ganitong asal nung kanyang mga naatasan. Yung manamantala nang wala sa lugar. Hindi ho natin sinasabi na ang lahat ng mga empleyado ng Quezon City Hall ganyan. Merong mangilan-ngilan. Dahil actually, meron din ho tayo natatanggap na ilang mga reklamo na kung magkaminsan, talagang hindi na nakakaabot sa kabatiran itong si Mayor Joy Belmonte. Siguro, it's high time. Pero, ang importante dito, ilatag daw natin dahil lahat ho tayo merong karapatan. Maski saan, maski sa ang LGU yan. Maski halimbawa, hindi lang sa mga city mayors, pati mga municipal mayors, pwede rin nating ereklamo yan o ika nga yung kanilang mga staff kapag medyo wala na sa lugar yung kanilang estilo o pamamaraan na kung saan talagang imbis na makatulong, nakakaperwisyo pa eh. O, hindi ba? Okay? Katoni, wala pang vaccine dito. Yan ba yun sa Kuya Joey? Sa La Union? Ano bang ginagawa ng governor dyan o ng mayor ninyo? Dapat meron na. Ito na nga, ito yung sinasabi ho natin, mga minamahal nating mga kababayan. Yung sinasabi ho nung tinatawag natin na herd immunity, na para mo makamit yan, dapat maka 70% ka na nung mga nababakunahan. Dapat vaccinated na yung 70%. At dito ay marami ang nagdududa na maaring hindi maabot itong tinatawag na herd immunity maski matapos itong taong 2021. Bakit? Dahil nga sa marami pang lugar na hindi nararating ng mga bakuna. Katulad nito, maliwanag, nasa La Union lang to. Si Kuya Joey Ortiz, wala pa raw silang bakuna dyan. So maliwanag yan. O what about on the other regions? Maaring hindi lang dyan. Maaring mayroong mga rehiyon na hindi pa dinarat na ng mga bakuna. So, yun ang another problem na pwedeng maging dahilan kung bakit hindi ho natin makakamit yan. Dahil ang important, marami na ho mga bansa ang medyo talagang naaayos na yung kanilang vaccination program, and at the same time natutuwa yung kanilang mga kababayan na mabilis yung tinatawag na hakbangin na ginagawa nung kanilang liderato. Samantalang dito sa atin hindi kumabatid katulad yan,
o meron kang dumating na bakuna additional, no, mula diyan sa bansang China, yung Sinovac or Sinovac, di ba? Ang problema, nasabay din naman yung pagdating, naipakalat na doon sa ilang mga LGU, yung Pfizer. Ngayon, ito namang mga minamahal natin mga kabayan, medyo nagkawindang-windang tuloy, diyan sa Paranaque, ang dinagsa yung Pfizer ng ating mga kababayan. Dahil siyempre, mas siguro, nagre-rely sila ron at yun ang gusto nila. Sinasabi naman itong DILG at maski itong Malacanang, sinasabi, wag na ho daw tayo maging choosy. Ang mahalaga, mabakunahan tayo. Pero siyempre, karapatan ho ng ating mga mamamayan na mamili. Wag ho nating tanggalin yon. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Ang bilis ng oras, ha? 43 minuto na lumilibas. Ang bilis ng oras, ha? Sandali po't medyo magbibigay daan muna tayo sa pagpapakilala nitong ating digital platform. Sandali po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Okay. Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Binabati natin si Ma'am Agnes Lakap. Nanonood siya ngayon. Ate Agnes, good afternoon. Thank you so much for joining in. Maraming salamat po sa panonood. Yan. At siyempre, si Ma'am Delia Tenorio Balmores. Magandang hapon po, Ma'am Delia. Thank you so much for joining in. I understand. Nasa ito Dublin, Ireland, ano? Yan. Pacifico Canlas. Magandang hapon po, Kuya Pacifico. Ganon din po naman dito kay Ilef. O Ylef Gloria. Medyo binaligtad yung Ylef or Feli siguro to, no? Feli Gloria. Nanonood siya ngayon. Si Ma'am Josephine Ramos mula sa Tansa, Cavite. Ay, Josephine Roquero pala. Mula sa Tansa, Cavite. Sabi niya, good afternoon po, Sir Tony. Blessed Tuesday. God bless always. God first. Thank you so much kay Ma'am Josephine Roquero mula dyan sa Tansa, Cavite. Ngayon po, ibabahagi ho natin. Mangyari ho kasi, merong mga mambabatas naman dito sa Kamara de Representantes. Ang siyang nag-file ng bill o ng panukalang batas na umaapuhap naman dito sa tinatawag na criminalization nitong red tagging. At sinasabi na itong hakbangin na ito ay pumupustura ng panganib sa karapatang ng mamamayan batay sa saligang batas sa tinatawag na kalayaan ng pagbigkas o ekspresyon at karapatan
sa paniniwalang politikal. Totoo naman yan. But the problem, siguro, natapos na yung oral argument dyan sa Korte Suprema. Ang mahalaga, hindi ho titigil, dapat hindi tumigil itong ating mga lawmakers from two chambers of Congress. Dyan sa House of Representatives and at the same time dyan sa Senate of the Philippines. Dyan sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi ho dapat tumigil at alam naman ho natin, marami ho tayong mga legal luminaries, marami ho tayong mga talagang dalubhasa sa batas. Ang may kanya-kanyang pananaw hinggil dito sa usaping ito. Itong red tagging na ito. Ang ipinagtataka lang ho natin, itong mga nasa poder ng kapangyarihan, talagang ipinagpipilitan. Mapagbintangan yung mga ganito, tumulong lang, aakusahan ka ng komunista. Umagapay lang sa kapwa dahil hikaw sa buhay, nang dahil sa pandemya, aakusahan ka ng komunista. Okay? Marami naman silang pwedeng gawin. Di ba? Marami silang pwedeng gawin base at batay sa tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat. Ito, ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw, yung mga tagapagsalita. Tagapagsalita lang naman itong mga ito eh. Nando na tayo, hindi ho natin tinatanggal yung kaparapatan ninyo bilang mga tagapagsalita. Pero, dapat ilagay din sa lugar. At dapat kung magkakakaltab kayo, partikular sa social media, dapat meron kayong pinangahawakan na ebidensya. At kung meron man, meron tayong mga proper courts o tamang forum pagdating dyan. Hindi ho natin pangangalandakan. O, di ba? Kumbaga sa makapagpasikat lang kayo, di ba? Mapatunayan lang ninyo na sip-sip kayo sa liderato, gagawa kayo na para din ma-justify yung sinusweldo ninyo. Ang isinusweldo ng sambayan ng Pilipino. Hindi ba? Ganun yun eh. Okay? Si Kuya Emilito de la Cruz. Kuya Emilito, magandang hapon sa iyo. Nanonood siya ngayon. Ayan. At ganun din si Patria Argote. Magandang hapon po. Ayan. Ayun. Yung butihing may bahay ng ating kaibigan, yung ating idol na si Rico J. Puno. Ma'am Doris Tayag Puno, magandang hapon po. Thank you so much for watching, for joining in. Maraming salamat. Alam natin kay Kuya Charlie Fry madalas nanonood dito si Ma'am Doris at Tayag Puno. Maraming salamat po, no? Kay Ma'am Doris Tayag Puno, ang buting mga bahay ng ating idol na si Rico J. Puno. Magandang hapon po sa inyo dyan. Okay? Sa ating pagkapatuloy, we have 10 more minutes bago pumitada po ang alas 5 ng hapon. At sa ganap na alas 5, ay isa sa inyo po si Ma'am Cora Alma de Leon para sa palatuntunang bago ang lahat, mamamayan muna. Siyempre, kasama niya dyan, makaka-back-to-back niya dyan sa pag-anchor ay walang iba kundi si Dr. Raymond Arcega. And definitely, maaaring meron silang panauhin. Okay? So anyway, kung itong ating nakahanda na siguro sila doon, Okay. Ano na tayo, medyo sasagwa na ho tayo ng tinatawag na okay. So anyway, bago ho tayo magpili ng tabing, nais lang ho nating banggitin na medyo alalayan nyo lang ho kami rito sa Broad Streamcast Communicators. Basta mag-like and share po at syempre mag-subscribe din ho kayo doon sa aming YouTube. Okay? Ayan, maraming. Yun po ang pag-alalay na lang ho ninyo dahil una sa lahat, pinasasalamatan ho namin kayong lahat dahil sa inyong masugid at matamang pagsuporta ng taus-puso dito sa ating plataforma, dito sa ating digital broadcast platform, ang Broad Streamcast Communicators. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito, nagpapasalamat po kami ng taus-puso sa inyo, sa inyong pagsuporta at pagagapay. At kayo po ang nagsisilbing bitamina at inspirasyon namin. Kaya patuloy ho kami naglilingkod ng walang humpay. Okay? So mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga
nakasama. Yan, si Jammer Ignatius. Nanonood rin. Thank you so much for joining in. Yan, si Delia Tenorio Balmores. Tutok na tutok pa rin. Thank you so much. So, sangalan pa rin ng ating technical director na si Gino Salaw. Ito po naman ang inyong abang lingkod. Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng mga katagang ang maglingkod sa karamihan ay maipagkakapuri ng bawat nilalang. Lagi ho nating pakatandaan, pakaisipin, at lagi ho nating isa puso na anumang hakbangin na ating gagawin, kinakailangan po laging nakaagapay po at ang nagsisilbigian natin dito ay walang iba kundi ang ating dakilang lumikha. Magandang hapon po. Antabayaran po ang susunod na palatuntunan ng ating butihing kalihim, dating kalihim ng DSWD. Walang iba kundi si Ma'am Cora Alma de Leon para sa palatuntunan bago ang lahat, mamamayan muna. Isang makabuluhan at mapagpalayang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa. Di ka dapat mapari-para. Ngunit anong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama, Opinyon at pananaw. kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama, kung saan ka nagmula. Isang laging malaya,
matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula, dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.